Napanganga na lang si Corina mga kababayan dito sa kanyang natuklasan na mga bahay ng mga politician na malapit na sa kalangitan mga kababayan. Parang isang kusing na lang ang pamasahe papuntang langit dahil etong Billionaires Village mga kababayan, mga villa sa tuktok ng kabundukan na pagmamayari ng mga politicians mga kababayan ay natuklasan. At hindi lang yan. Kailangan mo pa ng helicopter mga kababayan para makapunta dyan. At ang masaklap pa nito mga kababayan ay ang mga politicians na ito ay dawit pa sa flood control di umano. Diyos ko Lord, panoorin nyo pa. Mapapasana all ka na lang talaga. Ang luluho, ang gaganda ng mga private villa sa tuktok pa ng mga kabundukan mga kababayan. Ng mga sinasabing mga kawatan. Quote unquote ha. May mga sariling mga mansyon sa kabundukan. Vacation house lamang yan mga kababayan ha. Na accessible lamang mga kababayan via helicopter. Hindi ka makakapunta ng walang helicopter. Ay! Ang sarap ng buhay. Ang sarap ng pamumuhay ng mga kawatan mga kababayan. Helipad pa ang kailangan para pumunta dyan. Bilyones ang binulsa, bilyones din kaya ang gasta. Bilyones ang binulsa. Siyempre, lustay to the max mga kababayan yan. May luxurious mountain lodge umano ang ilang dawit sa flood control scandal. Sa tinaguri ang Billionaires Village sa Politicians Village mga kababayan, kung matuturingan. Benguet, isang marangyang pamumuhay sa tuktok ng bundok. Tuktok ng bundok. Itong mga may tama sa tuktok mga kababayan. Mga sira na ang utak ng mga kawatan. Hindi biro ang halaga ng mga bahay bakasyonan dito at isa raw sa mga customer, si dating Congressman Saldico. Ayan na naman ang number 1 na sinasabing kawatan mga kababayan. ICI na mismo nagsabi ha, estimated nila mga kababayan, initial pa lang, 22 billion ang nabulsa ni Zaldico. Billion ha! Isang buong mansyon mga kababayan ang pinaglagyan ng pera. Sa tingin nyo, walang kahati yan si Zaldico? Hindi rin joke ang kahaharapin nilang mga kaso, pero may biro dapat si lang. Palace Press Officer Claire Castro. Ang mga neck brace at So Lord, may biro pa yung taong mismong sarili niya. It's a joke. Claire Castro, walang nagtatanong sa'yo. wheelchair, muli raw mauuso. Ikaw Claire Castro, sasakay ka rin ng wheelchair sa 2028. Hala! Sino pala yan? Corina, sinasabi mong bilyones ang binulsa. Sino ito mga taong ito mga kababayan? Eric Yap? Eric Yap ba to? Zaldico? Mag-asawang chiswis? Si Adjo Atayde. Di Scholar. kalayuan sa Yan ba ang sinasabi mong bilyones ang binulsa, Corina? Baguio City Shakira si Corina mga kababayan. ay ang tinaguri ang Billionaires Village, ang Alpha Land Baguio Mountain Lodges. Mga Alpha Land sa Baguio. bigating negosyante, Benguet. artista at politiko ang mga nagmamayari at namamasyal sa mga luxurious log homes dito. Ang ilan sa kanila dawit sa flood control scandal. Dawit. Sa tingin natin, hindi lang flood control ang mga kababayan ha. Modus niyan. Lahat ng mga transaksyon nila sa gobyerno, mga proyekto nila mga kababayan, hindi lang flood control. Mayroon yan silang mga kickback siguro. Hindi sila ha, pero yung mga kurakot mga kababayan. Exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Baka magpagalitan tayo eh. Yan pala! Ito ang Alpha Land Baguio Mountain Lodge sa Tukmo, Ambukla Road, Itogon, Oh, Benguet. 5 pesos na lang mga kababayan ang pamasahe papuntang langit. Tapos ang mga nakitira, mga demonyo. Oh Lord. Hindi lahat ha, pero yung mga kurakot lang. Sa tuktok ng bundok na may kabuang lawak na 100 hektarya, nakatayo Mas mataas pa mga kababayan sa Baguio. Ang Baguio, 4,900 lamang mga kababayan above sea level. Sila 5,300. Mas mataas pa. Mas malamig. ang mararangyang log homes. Mas malamig ang klima dito kumpara sa Baguio City. Tayo mga ninakawan mga kababayan, magtitiis sa init ng panahon, nagtitiis sa electric fan sila. Baguio na muna. Ang presyo ng bawat log home ay tinatayag na sa pagitan ng 60 million hanggang 100 million pesos depende sa laki. Sa 6-bedroom log home,
150,000 pesos ang renta sa overnight stay. Overnight lang. Oh. Pwede rin palang magrenta dyan mga kababayan, pero 150,000 per night. Lord, per night? Isang buong taon na sahod na natin yan mga kababayan. Ng mga ordinaryong Pilipino. Yan ang renta pa lang ha, per night. Base sa website ng Paano na kaya kung bibili ka dyan mga kababayan ng sarili mong mansyon? Alphaland, nagbukas ang exclusive vacation home sa mga sikat at mayayaman noong 2018. Sige na! Oh, mga hampas lupa na kami, hindi na kami bagay dyan. Pero ha, kung talagang malinis ang iyong negosyo, kinita mo ng marangal ang pera, deserve mo ito mga kababayan. Pero itong mga kawatan sa gobyerno mga kababayan, na nagnakaw ng pera, tapos dito sila nakatira, ang sarap ng buhay. Vacation house pa lang nila ha. Sige, magpalamig muna kayo dyan habang andito pa kayo nagnanakaw dahil magtitiis kayo sa init ng apoy ng impyerno later on. Ayon Oh? sa dating miyembro ng Kailangan Alpha chopper, Force oh? Security na tumangging magpakilala, 2021. Kailangan ng chopper, ha? Nang dumalaw sa Alphaland, si dating ako Ayun na, si Crocky. Oh, pandak pala yan mga kababayan, no? Si Oh, isang dangkal lang mga kababayan, no? Ilang dangkal lang? 1, 2, 3. 3 dangkal lang si Saldico mga kababayan. party list representatives Pero grabe, makakain ng pera. Saldico kasama ang buong pamilya. Mm. Sakay sila noon ng Augusta Westland helicopter Oh. na nagkakahalaga ng Wow! May sariling chopper o hindi ka makakapunta dyan mga kababayan ng walang sariling chopper. Magkakabayo ka? Kailangan ka may chopper. Ang mga kababayan, unang requirement, dapat may chopper. Magkano ang chopper? $16 million. $16 million! Almost 1 billion mga kababayan, Diyos ko Lord. Bilyonaryo ka talaga. Dahil wala kang chopper, hindi ka pwede makapunta eh. May 5-bedroom unit din dito si Benguet representative Ayun, nagyabang pa mga kababayan, Nag-flex pala talaga mga kababayan, Ito yung sinasabi ni Gutesa, na nagdala ng 46 luggages. Maletang puno ng basura na ang laman daw mga kababayan. Repa pips, pera, sabi ni Gutesa. Nag-flex, Instagram. Mayroon pang pangalan. Yap, number 4. Eric Yap. Kumpirmado ito ng Benguet Provincial Assessor's Office. Kumpirmado, meron nga. 25.93 square meters. Ayun mga kababayan, Diyos ko Lord. Yung sinasabing nagdadala ng mali-malitang pera. Isang piece na naman ito ng puzzle mga kababayan. Tapos, including doon, 31.13 square meters na parking lot. Parking lot pa lang mga kababayan, 31 square meter na ang parking lot. Wow! Bahay na namin. Buong bahay na ang parking lot pa lang. One-story building lang siya. Saan po yan, ma'am? Sa Bulacan, ito ako ng building. That is a place Mapapasana all. matatagpuan po yung Alphaland. Alphaland, Naka-encircle mga kababayan. Bubunyag pa ng informant. May 6-bedroom unit din si Senator Francis Escudero. Aroy, hawawa. Si Senator Francis Escudero, 6 bedroom? Ubos ang pera mo yan, cheese. Akala ba natin mga kababayan, 18 million lang ang salin? Magkano ba to? With cheese, bakit hindi mo ito diniklara? Dito pa lang, ubos ang salin mo. 18 million lang mga kababayan ha, ang salin ni Cheese Escudero. Ibig sabihin, baka hindi nga ito sinali mga kababayan. Dahil yung salin, kabilang na yung mga ari-arian. Pero hindi raw ito nakapangalan sa senador. Aroy, yan na. Eto hindi natin sinasabing naniniwala na agad tayo dahil mga spekulasyon lamang, ang spekulasyon ng iba mga kababayan. Baka ginagamit ni Cheese Escudero itong si Heart Evangelista na parang mga kababayan di umano, pang money laundering. Dahil artista pwede na sabihin na artista yan, maraming mga yan. Pero ewan lang din natin. Hindi tayo naniniwala muna hanggat walang ebidensya. Pero mayroong bahay mga kababayan ganito na 18 million lang ang salin daw. Bagkus ay sa Charm of Baguio Log Homes Holdings Incorporated. Hindi ka Heart, Charm of Baguio. Sino ba may-ari niyan? Sa records ng Provincial Assessor's Office, walang Alphaland Log Home Unit na nakapangalan sa senador at sa Charm of Baguio. Yan ang sabi mga kababayan, yan ang sabi. Hindi nila nilalagay sa kanilang pangalan.
Pero bakit sinabi na bilyonaryo siya ang may-ari? Sa pananaliksik ng Bilyonaryo News Channel, nakita sa website ng Alphaland Corporation na kasama sa mga board of directors si Senator Francis Escudero. Huwag niyo sabihin, binibigay na naman yan mga kababayan. Donasyon. Sarap ng buhay. Kahit donasyon mga kababayan, mayroon ng value, di ba? Sa official FB page ng Alphaland, makikita rin ang larawan ng senador, ang kanyang asawa na si Heart Evangelista at ilang pang individual na dumalo sa kaarawan ng aktres at ng wedding anniversary ng dalawa noong February 28, 2020. Nagpadala ng mensahe ang BNC kay Senator Escudero para humingi ng pahayag tungkol dito. Sa'yo ba yung cheese? Yung mansion doon? Vacation house? Pero hindi pa siya sumasagot. Hindi sumasagot. Sa Alphaland din Ayun, isa pa to mga kababayan. Sobrang yaman daw nito din, no? Si Arjo, mga kababayan. Tapos, yung tatay pa nito mga kababayan, gayon din. Sabit din daw sa flood control. And, ang history ng kanyang tatay mga kababayan. Diba parang, ewan lang natin. Sangkot nga ba sa sindikato dati pa yung dating buhay daw? Ewan lang natin. Ito, umaapaw din ang kayamanan mga kababayan. July 28, 2023, si Quezon City 1st District Representative Arjo Atayde at ang aktres na si Maine Mendoza. Base sa record ng Provincial Assessor's Office, Mayroon walang din. pag-aari ang mambabatas sa bengke. Wala pala. Pero ayon Bakit sa nyo, ayon sa kanilang pananaliksik. informante, may 5-bedroom unit sa Alphaland si Congressman Atayde. Bakit hindi nagpapangalan sa kanila, no? Baka, yan naman talaga hindi ipapangalan mga kababayan. Pero sila ang may-ari. Ipapangalan sa iba o sa korporasyon mga kababayan para hindi masyadong halata. Yan nga, no? Itong hindi natin sinisingle out ha. Pero example na lang, Kiko Pangilinan at saka si Cheese Escudero mga kababayan. Bakit hindi nyo sinali ang salin ng inyong asawa? Di ba kasado o kasal kayo? Maliwanag naman sa batas mga kababayan na conjugal na property dapat ideklara mo. Yung prenup mga kababayan ha, prenup, okay lang yan. Pero meaning ng prenup mga kababayan, yung kayamanan bago sila kinasal. Sige, wag niyong isali yon. Pero isali nyo. Diba matagal na silang kasal mga kababayan? Ng mga taong ito. Isali nyo yung salin. Isipin nyo na lang, 26 million lang daw ang mga kababayan, Kiko Pangilinan. So hindi sinali ni Sharon. Ang salin ni Sharon mga kababayan dahil sabi ni Sharon, bilyonaryo daw siya. Ewan na natin, di ba may ugong-ugong na bilyonaryo tapos si Heart Evangelista mukhang bilyonaryo din mga kababayan base sa kanya mga pinapakitang mga gamit. Dapat ilagay nila. Okay lang naman yan, ng mayaman mga kababayan. Nang sa gayon, hindi kayo mapagdududahan at matrace din mga kababayan ang yaman nitong ninyo dahil conjugal kayo, dahil pwede talaga mga kababayan na ilagay mo sa asawa mo ang perang yang, example lang ha, hindi natin sinasabing sino, kinurakot mo, ilagay mo sa pangalan ng asawa mo. Tapos, ang ideklara mo lang na salin ang sayo. Yan ang punto ni Martires ha. Martires. Ombudsman Martires, mga kababayan, sinabi niya. Pinoint out talaga niya si Kiko, bakit hindi mo sinali ang salin ng asawa mong si Sharon? Sayo lang. Mga dukha daw mga kababayan. Hindi siya ang sabi ha. Ang sabi ng mga netizens, itong kagaya na Kiko at na Cheese Escudero, mga dukha kumpara sa kanilang yaman ng kanilang asawa. Para sa Agenda, Dobby D. Guzman, Bilyonaryo News Channel, Baguio City. Baguio City. Dinepensahan ni Senador Rodante Marcoleta. Ayan na mga kababayan, alam nyo kung anong kalokohan na nangyayari ngayon tungkol dito. Si Gutesa, sasampahan ng kaso mga kababayan na falsification of public documents. Lord, siya pa ngayon ang naunang kasuhan mga kababayan kumpara kay tambalus-los na kanyang inimplicate. Dahil doon sa mga kababayan, notaryo. Di ba may kasalanan yun yung notary office? Dahil pinayagan nila na pipirma yung kanilang mga staff, di ba? Si Orly Gutesa at tinawag pang most credible witness sa flood control scandal. Bakit hindi ba? Sa kabila ng kanyang umano'y falsified affidavit. Ay nako, bakit ang titigas ng mga kukote ng mga taong ito mga kababayan na regardless na notarized o hindi, yung kanyang testimony mismo mga kababayan will stand by itself. Hindi niya kasalanan mga kababayan na pinirmahan lang ng staff yung kanyang pinanotarize. Pagkaalam niya, yun na, pumunta lang siya doon, nagbayad. Hindi naman siya ang sumulat Ganyan din ang posisyon ni dating Congressman Mike Defensor na tumulong sa pagbuo ng salaysay ni Gutesa. Pero nasa
Marcoleta, kasuhan mo nga yung notary na abogado dyan. Na hinayaan lang niya mga kababayan ang kanyang staff na pirma-pirma dyan. Malay ba natin, di ba? Yung mga ordinaryong tao mga kababayan, malay ba natin na ganyan talaga proseso, may kailangan may abogadong ganyan. Na nga ba ngayon ang testigo? Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagbabanggaan ng mga pahayag ni na dating Representative Mike Defensor at ng Philippine Marine Corps sa programang On Point ng Bilyonaryo News Channel. Nagbabanggaan? Sinabi ni Defensor na kinupkup daw ng Marines si Orly Guteza, ang surprise witness ng Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang flood control investigation. Sinigundahan din ni Senator Rodante Marcoleta ang nasabing lokasyon niya sa isa namang panayam sa the spokes ng BNC. Sinong nag-deny? Hanggang ngayon nandun pa siya. Saan? Sa Philippine Marine Compound, sa Bonifacio. Ang pagkakaalam ko, kinupkup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong nagtatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Oo, see? Meron talagang gustong pumatay mga kababayan kay Guteza. Ngayon, kakasuhan nila mga kababayan. Falsification of public document, a criminal offense mga kababayan. Si Defensor ang nag-introduce kay Guteza sa senador dahil gusto raw nitong magsiwalat ng mahalagang detalye sa Blue Ribbon. Si Guteza ang retiradong marino na nagsalaysay sa di umano'y personal cash deliveries niya sa bahay ni Nazal Dico at dating House Speaker Martin Romualdez. Tama naman mga kababayan dahil ang ICI mismo nagsabi mga kababayan 22 billion pesos ang nakamal nitong si Zaldico. ICI na yan initial na kanilang mga kababayan resulta ng investigasyon. Ang tama din na inilagay sa maleta. Alam nyo kung bakit nila dinidiscredit si Guteza mga kababayan? Dahil nadawit si Tambaluslos. Dahil sinabi ni Guteza, maghahatid din kami doon sa bahay ni Tambaluslos at saka sa Aguado mga kababayan na bahay ni Tambaluslos. Malapit sa Malacanang na mayroong passage doon. Alam nyo na papunta saan. Wala silang paki dyan kay Zaldico pero si Tambaluslos mga kababayan, pilit nilang pinagtatakpan. Ngayon si Lacson mga kababayan, twisting na naman. Affidavit, hindi makamove on. Kaugnay ng kanilang kickbacks sa mga proyekto. Sabi ni Defensor, maging ang pamilya ni Guteza under protection ng Marines. Pero malayo ito sa kanya. Pero pinasinungalingan ito ng Philippine Sinungaling naman talaga yung basta kampo ni Nangagva mga kababayan. Navy. Dahil taong 2020 pa na mag-retire si Guteza, wala na raw siya sa Administrative Authority ng Navy. Hindi raw siya under protection. Baka papalayasin nila mga kababayan dahil retired na. Siguro walang basbas yan sa taas mga kababayan kung nalaman na nila mga kababayan andun. Baka palayasin nila. Ng Marines at hindi sila involved sa anumang personal affairs nito. Mainit ngayon ang naging issue sa notarization ng salaysay ni Guteza. Nonsense. Nonsense yan mga kababayan. Bakit sila dito nag-focus mga kababayan? Ito talaga si Lacson mga kababayan. Nakikita nyo na kung anong kulay ni Lacson. Isa yan sa mga nagda-divert mga kababayan. Dito siya nag-focus. Kumuha pa daw ng CCTV mga kababayan ni Marcoleta na si Marcoleta pala ang staff ni Marcoleta ang sumundo daw mga kababayan sa sa pintuan ng Senado. So what? Siya naman talaga ang kinausap ni Guteza sa kanya nagsumbong. Pinakakasuhan siya ng korte sa DOJ dahil peke raw ang naging pirma ng abogadong si Attorney Pechi. Siya pa ang kinasuhan mga kababayan. Samantalang sino yung pumirma doon na staff? Dapat yun ang nag-falsified. Kahibangan. Espera sa kanyang sworn statement. Sabi pa ng korte, ang sino mang gumamit o nag-alter ng salaysay niya, liable din sa falsification. Tapos ituturo nila si Marcoleta mga kababayan. Marcoleta, ipatawag mo na nga yung abogado doon. First of all, sir, were you part of the paggawa po ni Sergeant Guteza? Yes. Okay, so inaamin niyo po. Yes. Posible ho din kayong imbestigahan ng DOJ. Welcome. Welcome. Una kay Judge Bring it on. Simpson. I respect the ruling of the court. Si Marcoleta naman na mismong nagpresenta kay Guteza sa Senate Blue Ribbon, sinabing Hindi yan makakasuhan si Marcoleta dahil may immunity yan dahil nangyari yung
dyan inside the premise sa It's Senado. like making a mountain out of a molehill. Malabo raw na nag-effort si Guteza gawin o pekein ang nasabing notaryo dahil mismong mga abogado alam ang complications nito. Nagtataka rin si Marcoleta kung bakit hindi man lang iniimbitahan ni Senate President Pro Tempore Panfilo Tempura. Lacson ang ilang resource persons na posible ring makapagbahagi ng detalye Alam na natin, kasabwat yan mga kababayan, demonyong mga bagoong na yan. Lahat ng yan mga kababayan, pagtatanggol nila sa sa tambalos. cash deliveries at iba pang mga kongresistang una ng pinangalanan ng mga diskaya pagdating sa kickbacks. Wala. Ang nakita ko po ay si Guteza ay isang napakabuti at napakamalakas na ebidensya na nag-connect from Malakas Saldico sa ebidensya. to Martin Romualdez. May natanggap din daw siyang impormasyon na pati ang CCTV footage ng pagstay ni Guteza Oh, sa yan, opisina ni Marcoleta bago Binibigyan ng mga kababayan, kulay. Kay Marcoleta nga nagsumbong mga ungas. Etong sinalakson mga kababayan, buisit talaga, itong mga kuratong baliling na ang ito. Blue Ribbon hearing ay hiningi ng kampo ni Lacson. Hindi naman nanatiling tikom si Lacson. Anya, Itong leche ka, dapat managot ito mga kababayan sa mga kasalanan nito. Daming kasalanan nito mga kababayan. Di na lang natin i-mention. Alam nyo na kung ano-anong mga iyon. how much more fakery can we take? Ikaw ang pikiri. Never daw napunta sa kustodiya ng Marines si Guteza ayon din sa kanya. Malay mo, yung mga bababa, ang mga kababayan, yung mga ordinaryong Marines ang kumukup. Hindi mabababa ha, pero hindi yung mga official ang tinutukoy natin. Yung mga normal na Marine mga kababayan. Dahil yun ang kanyang mga kabaro eh. Yun ang mga kumukup sa kanila. Sige, dyan ka muna. Kaming bahala. Sabi nga ni Senator Marcoleta, mayroon nang nahuli mga kababayan, nagtangkang pumatay sa kanya. Niyang verification. Pagdating sa CCTV footage, nanatili raw sa opisina ni Marcoleta si Guteza ng higit kumulang 30 minuto bago bumaba sa session hall para sa pagdinig. Bagamat kinikilala Aminado si Marcoleta niyan, tapos si Lacson mga kababayan talaga kumuha ng CCTV para i-present sa media para magmukhang, di ba, kapag CCTV mukhang nasa kote mo. Ay nako, animal ka talaga, ng ilang Lacson. legal luminaries na posibleng makure ng panunumpa ni Guteza sa hearing ang naging peking notarization nito sa affidavit. Ang luminary na yan ay mga one ball. Sabi ni Lacson, posible pa rin makwestiyon ang kanyang kredibilidad. Questionin nyo. Go ahead. Why don't you cross-examine him? Para sa agenda, Hannah T. Wala silang, si Lacson nga mga kababayan, wala nga question. Tapos ngayon sasabihin niyang mag-question. Tapos nung andun si Guteza mga kababayan, parang nakanganga na lang, anong ginawa ko? Anong nagawa ko dito? Bakit ko napayagan ito? Kinabukasan mga kababayan, gurgur ang kanilang hearing. Tapos resign siya. Tapos ngayon muling ibabalik na naman ang animal. Visit. Bilyonaryo News Channel. Posibleng aabot sa 21 billion pesos ang naging kickback umano ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. Sabi ni Ted Filon, 22. Pati ang kickback na mga kababayan, kinikbakan. Mula sa maanumalyang flood control projects. Base yan sa interim report ng ICI kung saan idinetali ang mga cash Ang wig niya mga kababayan. delivery sa mga bahay na konektado kay Ko. 5 beses daw Pwede i-hair follicle din ito mga kababayan. Positive ito ba sa sa nylon o sa polyester. konektado kay Ko. 5 beses daw ang Pero hindi sa doga siguro. noong 2022, 4 noong 2023, Nakausli ang wig mo 6 noong 2024 at 1 noong 2025. Sa tingin natin mas malaki pa mga kababayan. Yan pa lang ang na-determine nila 21 billion pero sa tingin natin mas malaki pa. At sa tingin natin hindi lang siya ang beneficiary niyan mga kababayan. Imposible. Di ba kalbo? Ito din sabi natin kalbo. Hindi ito mga kababayan. May buhok naman. Di ba? Bukal. Mas malaki pa ang nakamal nilang Zaldico side sa 21 billion na initial mga kababayan. Itong sasakyan na may dalang 5 hanggang 6 na malalaking maleta raw ang gamit at 50 million pesos umano ang laman ng bawat maleta. Ang sarap ng buhay. Sasiko sa mga pinakakasuhan na ng ICI ng plunder sa ombudsman. At dahil dyan, may Ay, buisit na naman. Andyan na naman yung buisit mga kababayan. si Palas Press Grabe Ang kakapal na mga pagmumukha ng mga animal na ito mga kababayan. Alam nyo,
dito, alam natin, kawawa ang Pilipinas, tinakawan tayo, grabe ng mga nagkamal mga kababayan. Ang laki ng problema ng ating bansa. Ang laki ng problema ha, lagpak ang ekonomiya, yung piso, lahat, krisis. Tapos anong ginawa nito mga kababayan? Nag-party-party sa South Korea, sayawan, kantahan, bongga ka day, bongga ka po. Tragis! Mga makakapal ang mukha mga kababayan, nag-party-party sa South Officer Korea. Claire Castro sa kanyang vlog. Umanta itong animal na to, oh, sintonado. Ayan, Shut baka up! maglabasan na naman ng mga neck braces. Ikaw, sa 2028, mag-neck brace ka rin, animal ka. Please para sa APEC Summit sa South Korea. Itong ngiwi, oh. Itong ngiwi, mga kababayan. Yung microphone, nag-pop, mga kababayan, parang na-static. Pop! Para talagang may pumutok. Si bangag, mga kababayan. Ha! Ganyan. Gulat na gulat, mga kababayan, parang lumipad ang kaluluwa. Tapyasan ni PBBM Nakita ang niyo yun? pondo sa lahat ng mga proyekto. Why don't you tapyas your pondo, Mr. Marcos? Tapyasan mo pondo mo, animal ka. Narito ang agenda report ni Lyja Bonzo. Eto mga kababayan, no? Kung nagtino lang ito si Marcos mga kababayan, hayaan natin ito ba? Pero bulakbol, paano natin nasabing nagbulakbol? Hindi mangyayari itong acknowledge saya ha, malawak ang korupsyon. Kahit ibang bansa mga kababayan, acknowledge na. At ando na tayo sa top 3 na nga mga kababayan sa pinakakurakot. Hindi yan mangyayari kung nagtino lang yan si BBM. Hindi na lang DPWH pero kasama na rin ang ibang ahensya ng pamahalaan sa mga ibababa ng up to 50% ang halaga ng mga proyekto. Wow, parang nag-sale 50% off. We are reducing costs for 2026. Sige! Ang problema niyan mga kababayan, nag-cost cutting sila. Tapos, saan mapunta yung yung na-save mga kababayan pera? Baka diretso na account na. Lord. The FMRs, the irrigation, classrooms, and hospital. In this slide, the DepEd, Titipirin pati mga hospital mga kababayan, mga classroom. DADILG, DOH, DOTRNI, and all other relevant agencies. Why don't you cut off totally 100% yung corruption na langag? Hindi niya kaya mga kababayan dahil parang siya ang mga kababayan, kumbaga nag-ooperate lahat mga kababayan ng kurakutan dahil siya mismo ang battery. Battery na nagpapaandar ng mga ganyan mga kababayan. Palitan lang ang battery. Tanggalin ang battery, hindi na gagana ang korupsyon. Ito kahit anong gagawin ni BBM mga kababayan, wala nang naniniwala dito mga kababayan. Puro pambubudol. Ito nga ICI niya. Anong nangyari? Hanggang ngayon nga mga kababayan. Immediately follow the same pricing system as that of the Singot. DPWH. Yan ang pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos bago lumipad papuntang South Korea. Bagay na bagay sa kanya ng kanyang pangalan. Bongbong Marcos. Para dumalo sa 32nd Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting. Nag-aaksaya na kayo ng gasolina. Magkano gastos nyo dyan? Gastos na naman yan ng taong bayan. Paglilinaw ng Pangulo, hindi nito maapektuhan ang kalidad ng mga proyekto ng gobyerno. Layo nitong mapuksa ang korupsyon. Mapuksa ang korupsyon. What a word. Pinakamalaking budol. Overpricing. At para maisulong ang accountability. Accountability, hindi ka nga Ikaw na lang mismo, accountability ng pamilya nyo. Mayroon bang nanagot mga kababayan sa ginawa ng kanilang pamilya? Yun na lang munang what is done yung sa kanyang tatay mga kababayan. Wala na isang Marcos ang nakulong. Sa pagdalo ng Pangulo sa APEC ngayong taon, layon daw niyang isulong ang tunguhin ng kanyang administrasyon na palakasin ang investment. Diyos ko Lord! Panghikayat pa rin ng investment. Nagsialisa na nga mga kababayan. Anong sabi ni Nikki Cosseteng? 600 na mga potential investors ang umatras na mga kababayan ha. Foreign investors. Apulakbay. Nilibot mo na ang buong mundo. Nasaan na ang nahinimok mong investor? At industry development sa Pilipinas. I will be delivering a special speech. Para pa rin mga kababayan, para pa rin hindi na siya patapos, Para pa rin nag-uumpisa pa lang.
mga plano pa rin ang sinasabi mga kababayan, wala pa rin sinasabing mga nagawa na. At the APEC CEO Summit, an annual gathering Oh, singot pa more, oh. Bakit yung ilong mo, BBM, may leaking? top CEOs within the APEC region. And Oh, may leaking ng through ilong. this, I intend to showcase the Philippines' commitment to fostering Lagyan mo na yan ng plug. economic partnerships and promoting a favorable business climate Diyos ko, Lord. Hikayat, sige, paghikayat pa. aligned with our government's vision of building a strong, Puro nonsense itong mga speeches niya, mga kababayan, kung walang resulta. innovation-driven economy. Sa kanyang talumpati, nabanggit din ng Pangulo ang naging pag-uusap ng US at China Kung hindi ka kasali, kawawang nila lang. The uninvited. tungkol sa kasalukuyang pandaigdigang kalakalan. Matapos niyang siraan si mga kababayan, si Jinping ng China. Nagpapansin siya, siya mga kababayan, palapad ng papel doon kay Trump. Hindi siya pinansin ni Trump. Samantala mga kababayan, ang hinarap ni Trump ang China, yung siniraan ni Bangag, Diyos ko, Lord. Inamin niyang malaki ang magiging impluensya ng mga naging pag-uusap ng Niridicule niya mga kababayan na supposedly, yung ASEAN mga kababayan, is panahon yan para mag-reconcile, friendship, mga kababayan, halubilo, kung anong mga hindi pagkakaunawaan, pag-uusapan dyan. Basta, mga kababayan, peace within the ASEAN nation. Ano ginawa ni BBM? Siniraan ang China mga kababayan, nangaway. Nangaway siya mga kababayan. Siya lang ang nangaway talaga. Siya lang. Tapos, ang purpose niya doon siguro para bibilib sa kanya ang Amerika si Trump. Wala! Hindi nga binawi ang tariff na 19%. Samantalang yung ibang mga kababayan, countries, sige, sabi ni Trump, zero tariff na lang kayo. Sa atin, as is mga kababayan. And then yung pinuntahan ni Trump, si Xi Jinping, dalawang bansa China. sa mga kasunduang bubuuin at mapag-uusapan sa APEC Inaway Summit. mo na, PBM. Sa usaping pang Ay, Diyos ko, Lord. ekonomiya, may sagot naman ang Special Economic Advisor ng Pangulo na si Frederick Go. Ewan na natin ito mga advisor. Kalibre siguro to ni Mga Gadon. kumukwestiyon sa naging negosasyon ng bansa sa nagdaang ASEAN Summit matapos makakuha ng 0% import tariff sa US ang ilang ASEAN countries. Oh, tapos yung Bangag mga kababayan, wala. Nagalit ang mga negosyante dahil wala eh. Sa halip na sa kanila bibili mga kababayan ang mga mga importers. Wala na, hindi na lang dahil mayroong tariff na 19%. Ang laki niyan. But we're trying to promote coconuts, pineapples, garments, and electronics to the U.S. And then on our side, we're also trying to protect the rice, the corn, sugar, poultry, pork, so Ano pinagsasabi mo? Explain. Bakit hindi nyo napababa? it's Tariff. more Bakit yung iba napababa? complicated thing. Complicated. Nagpasip-sip pa. Marami daw silang nais protektahang industriya sa bansa na sa kasalukuyan ay pinag-uusapan pa ng Pilipinas at Sige. Estados Unidos. Usap lang ng usap hanggang matapos ang mundo. Oh. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Lyja Ngayon Bonzo. all out na ang SALN ng mga senador. Kapansin-pansin ang paglobo ng yaman ng ilan. Lacson, 3 times ang nilaki ng mga kababayan, Sal-en daw. Aroy! Aroy, Lacson! Sa loob ng 4 hanggang 6 na taon, ang iba nga, Triple? hindi lang dumoble. Narito ang agenda Tumriple. ng report ni Hannah T. Lacson, mga kababayan. At sa 2028, kailan nga bababayan ang ngas na yan? 2031? Baka quadruple na yan. O quintuple. Halos kalahati sa mga senador ang umakyat ang net worth mula 2020. Halimbawa ang kay Senate Majority Leader Mig Zubiri. Mula kasi sa 220.7 million noong 2020, halos Doblado. dumoble ito pa 431.8 million sa taong 2024. Doblado. Ayon sa kanyang SALN, stockholder siya ng hindi pinangalanang 21 business entities. Iba't ibang residential, commercial at agricultural property Magkano ang acquisition cost? Okay lang ito mga kababayan. Yung mga lote niya, nabili ng 33 million, 9 million, 29 million. Yun talaga kay Jesus Escudero mga kababayan, no? Ang mura.
Pati house unlock, 400,000 lang mga kababayan. Properties naman ang itinala niyang nagkakahalagang 114.7 million. Karamihan sa kanyang personal properties ay shares at mga sasakyan. Shares? In total, nasa 517 million ito. Pero may liabilities siyang nasa 200 million. Agarang nilinaw ni Zubiri ang nasabing pag-akyat ng kanyang net worth. Lumobo raw ito dahil sa sale ng kanyang ownership interests sa dalawa niyang power companies, ang Bukidnon at North Bukidnon Power Corporation, Pavivant Energy Firm. Itinayo O, di ba? Ang yayaman ng mga kababayan, maraming mga negosyo, tapos pagsisenador pa para makasweldo sila ng 200,000 per month. Oh, easy ba masyado? Dahil, yun pala mga kababayan, mayroong mga allotment na parang mga pork barrel, pero hindi na pork barrel ang sabi nila. Insertion o amendment, 3 billion. O, eto mga kababayan, ewan na natin. raw ang mga ito noong 2014. Pero minimum sa kanila parang 3 billion mga kababayan per senator. Tapos si Grace po 11 billion. Bago siya na-elect bilang senador noong 2016. Ang ganda ng asawa niya, no? At daw ng applicable taxes, bayad naman. Kilalang well-off ang Zubiri family na nagmamay-ari rin ng iba't ibang agricultural businesses, kabilang ang isang sugar milling company sa Bukidnon. Kung doble ang kay Zubiri, 4 times naman ang paglobo ng Ha! Hindi lang pala triple mga kababayan, 4 times. Grabe. Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Hoy, tempura. Anong negosyo mo, tempura? Ang issue ng, di ba sa kanyang anak mga kababayan, smuggling daw yun, ang issue. Issue lang naman ha. Ewan na natin kung napatunayan lang si File doon ang nagsabi. Nasa 58.3 million lang kasi ito noong 2020. Ngayong taon, umakyat ito pa 244.9 million. Daig pa si Warren Buffett mga kababayan. Nasa Ang pa-increase. 160,000 pesos Quadruple. lang ang idineklara niyang residential property. Pero Inutil. Ang bahay mo, 160,000 lang. Lord. property. Pero ang kanyang cash, jewelry, investments at iba pang mga kagamitan. Ang cash on hand mga kababayan, 119 million pesos. Ow! Investment, 120 million pesos. Furniture, 1.4 million. Jewelry, 3.5. Insurance. Gaya ng firearms, nasa 256.8 million in total. Lumobo rin ang liabilities ni Lacson pa 11.8 million. Kaunti lang. Nasa 460,000 pesos lang. Payable na income tax, 5 million. Various payables, mga payables ang liabilities mga kababayan. Rental payable, various payable. Lang noong 2020. Stockholder siya ng 4 na kumpanya, kabilang ang San Pedro Calungsod Medical Center. Pero, tanong natin sa San Pedro, 400, ilan nga ba yun? 4 times nga ba? Yung 4 times mga kababayan, 400% ang inyong earnings? Growth? In the past 3 years? Tumaas din ang net worth ni Senator Bam Aquino mula 2018. Nasa 86.6 million ang itinala niyang net worth ngayong taon na may pag-aaring 7 residential properties. Meron din siyang bonds at stocks at ilang mga kagamitan at 3 sasakyan na in total ay nasa 47.3 million. Wala naman siyang itinalang liabilities ngayong taon. Wala ka palang bayaran ng tax, Bam, dyan mo ilalagay yan. Kumpara sa kanyang 2018 SALN na merong halos 2.7 million. Wala rin siyang itinalang business Wala ka palang credit card. interests. Para sa agenda, Hannah T. Billionaire News Channel. Nagpaabot ng pakikiramay si King Charles sa mga biktima. Wala na tayong dito mga kababayan. Hindi na natin ito concern. Ito sina King Charles dahil mas marami tayo problema sa Pilipinas. Unahin muna natin. Anong masasabi niyo dito mga kababayan sa another set of walang good news, no? Bad news na naman sa ating bansa mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post comments below.